anak lang daw kada pamilya kung masusunod ang gusto ng bagong Pangulong Rodrigo Duterte para raw makontrol ang ating populasyon at makatulong sa pagsugpo sa kahirapan. Ano naman kaya ang masasabi rito ng Simbahang Katolika at ng iba't ibang sektor sa ating lipunan? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Bam Alegre. Bam? Jessica, kung usapin ng kahirapan at ekonomiya ang pag-uusapan, maraming salik ang dapat pagtuunan ng pansin. Pero kung itong three-child policy, makakatulong nga ba? Posible. Dahil kung mababawasan yung populasyon, yung government resources ay mas marami ang mababahagian. Pero yun nga, kailangan pa rin talagang community-wide itong response dito, hindi lang sa gobyerno, maging sa mga citizenry. Maraming salamat, Bam. 3 anak lang daw kada pamilya. Ano hong masasabi niyo rito? Pero panoorin muna natin itong report na binantayan ng ating kabrigadang si Bam Alegre. Kabilang ang mga batang ito sa 102,234,130 na mga Pilipino sa buong bansa. Ayon yan sa datos ng United Nations nito lamang June 29, 2016. Ayon din sa ahensya, pang-12 ang Pilipinas sa most populous na mga bansa sa buong mundo. Kung tutuusin, mas kaunti ang bilang na ito kung ihahambing sa dami ng mga mamamayan ng China at India. Pero hindi natin may kakaila na nakakabahala ang antas ng pagtaas ng populasyon ng Pilipinas. Kakayanin ba ng ating ekonomiya na suportahan ng ganito karaming tao sa mga susunod na taon? Ako si Bam Alegre. Samahan ninyo akong alamin ang iba't ibang mga dahilan at ang katumbas ng mga epekto ng patuloy na pagdami ni Juan de la Cruz. Para sa mga Pilipino, itinuturing na grasya ang pagkakaroon ng anak. Mapaisa o marami, lahat dapat bigyan ng kaukulang pag-aalaga at atensyon. Ngunit dala na ng kahirapan, minsan, nawawalan ng kakayahan ng mga magulang na bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga supling. Kagaya na lang ang 38 taong gulang na si Jackie. Meron silang 8 anak ng kanyang asawang si Roderick. Tinaha ko ang maputik at masikip na daan dito sa loob ng Happy Land, Tondo, Maynila upang marating ang kanilang tinitirahan. Ay, magandang hapon, no? Si Bam Alegre. Kayo po si Jackie. Siksikan si Nanay Jackie sa loob ng kanilang mumunting tahanan. Ito po yung pamamahay ninyo. Sige. Pagpasok namin sa kanilang bahay, may kakaibang bumungad sa akin. Saan po ito nagmumula? Sa labasan po, inaangkat lang po namin, tapos binagatan namin, piso ang bawat sa kilo. Yung piso bawat kilo, ba't kinabalatan? Kasi po, kung nabalatan po, diretso na po sa Divisoria, tapos binibenta po ng may-ari, per kilo din po ang bentahan nila doon, kaya lang, kailangan mabalatan na po. Mahirap sa balatan, ha? Sa isang araw, na ilang kilo? Minsan po, kung tutukan ko po, maka 30 kilos po ako, hanggang alas 9 ng umaga, hanggang 4 o'clock po ng hapon. May tagabuhat pa. Babayaran niyan. Oo. 20. Kasi 10 ganito, pag 2 sako po, 20 pesos po nito. Hindi, 130 pesos. 130 pesos po. 130 pesos, yun ang kita sa isang araw. Talagang ang gagawin ng isang magulang ang lahat para lamang may maihain sa kanyang mga anak. Maitawid lamang ang kanilang mga pangangailangan. Naibahagi rin sa akin ni Nanay Jackie ang dahilan kung bakit pinili nila magkaroon ng malaking pamilya. Nakikita ko kasi sa sitwasyon ng asawa ko, at doon kasi sila magkakapatid. Tapos ako naman kasi kami, maraming magkakapatid kami. Sa side ko, marami kami magkakapatid. Kasi nakikita ko din sa magulang ko na masarap para pag maraming magkakapatid, maraming tutulong sa magulang. Bukod sa pagbabawang, si Nanay Jackie nagtatabas at nagtitinda rin ng mais. Pero kahit na may alternatibo na pagkakakitaan si Nanay Jackie, kinakapos pa rin sila sa mga gastusin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kailangang buwanang kita ng isang pamilyang Pilipino na may 5 miyembro upang matugunan ng mga pangunahing pangailangan at iba pa tulad ng tuition at damit, 9,140 pesos. Ngunit malayong malayo sa halagang ito ang kinikita ng pamilya ni Ate Jackie. Ilang sako na pupunta sa'yo? Kada araw? Isa? Isang sako lang po kasi hindi na po ako nagtitinda, asawa ko na. Isang sako, isang araw. Magkano yung kinikita mo araw? Hindi po sa pag maganda ang mais, kita ka rin, pero pag pangit ang mais,
tama lang po pang araw-araw. Sige, mga average, mga magkano ang naiuwi sa isang araw? 150 rin ba? Mas malaki naman. Medyo malaki-laki po, siguro nasa 400. 400. Hindi na lang po, bilhin na lang po yun. Inabutan na kami ng dilim sa pagbabalat ng mais. Kaya naman nagpasya na akong tulungan si Nanay Jackie na ihanda na ang mais upang maging hapunan nila sa araw na iyon. Bago kami maghiwalay ni Nanay Jackie, nailapit niya sa akin ang kanyang munting hiling para sa kanyang mga anak. Ay, kung gusto mo yung anak, kung meron kayong tututukan na pagkatapusin, sino kaya lang? So, Yung good kasi kahit walang baon po, nagsasacrifice siya na makapasok talaga kahit wala siyang baon. Kahit wala siyang pang mind project, makapasok na siya. Kasi gusto niya nakatapos. Kasi yung tatlong tulan niya naman po, hindi na po nakatapos. ang pagkakaroon ng malaking pamilya, hindi lang bukod tanging karanasan ng mga mahihirap, kundi pati na ng mga nakaluluwag sa buhay, gaya ng 37 taong gulang na single mother na si Stephanie. Meron siyang 5 mga anak. Napaiyak siya habang ibinahagi ang mga karanasan niya sa pagtataguyod sa kanyang mga anak. Dati kasi nagko-call center ako. Tapos lahat ng trabaho napasok ko na. Pumasok ako sa club para lang matawid yung mga anak ko. Kasi wala kang susuporte eh. Hindi naman ako pwede mag-rely dun sa parents ko kasi wala din naman silang ipangtutulong sa akin talaga. Hanggang sa yun nga, nag-Japan ako. Kaya lang, nabuntis nga ako. So, kailangan ko mag-stay. Sobrang hirap kasi, parang sobrang binaba ko yung sarili ko. Kaya lang kasi, sa akin kasi, kailangan kumita eh. Pangarap sana niyang makatapos ng pag-aaral, pero kinailangan unahin niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Kagaya ng pag-aalaga sa kanyang panganay na siyang bedridden ngayon dahil sa isang aksidente. Ang hirap. Nag-drain kami talaga. Yung nakabangga sa kanila, hindi tumutulong, hindi kami kinakausap. Hanggang ngayon nga, may kulang pa ako sa hospital. Buti pinayagan kami lumabas. Almost 1 million na yung nagagastos namin sa kanya. Lubos ang pasasalamat niya sa kanyang minamahal na kabiyak na tinulungan silang bumangon pagkatapos ng sinapit nilang trahedya. Ang nasa halal namin ngayon yung remittance galing dun sa partner ko. Kailangan, budgeted lahat siya. Tulad niyan, si Kurt, tsaka si Andre, yung allowance nila, yung everyday fare nila papunta sa school, pa uwi. Kaya kailangan dapat lagi silang sabay, hindi sila pwedeng mag-iwanan. Sa kabila ng mahirap niyang karanasan, walang pinagsisisihan si Stephanie at itinuturing pa rin niyang mga hulog ng langit ang kanyang mga anak. Kabilang ang mag-asawang sina Jackie at Roderick at maging si Stephanie sa libo-libong Pilipinong magulang na marami ang itinataguyod na anak. Ayon kay Dr. Juan Antonio Perez III, ang Executive Director ng Commission on Population, mas malaki ang porsyento ng mga mahirap na pamilya na marami ang mga tiyan na kailangan lamanan dahil sa kawalan nila ng kakayahan na makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Isa sa mga mungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magkaroon ng 3-child policy sa Pilipinas na naglalayo magkaroon ng sapat na supply ng contraceptives para sa mga mag-asawa. I'm reinstalling the program. Yung 3 lang ang anak tapos making available itong mga artificial birth controls. Because yung for centuries, yung natural cycle ng hindi nga ninyo masunod kayo, lalo na yung ibang tao. Nagkaroon din ng kalituhan tungkol dito dahil maraming Pilipino ang nabahala sa pag-aakala na magiging sapilitan ng nasabing polisiya. Kaya naman binigyan linaw ni Dr. Perez ang naging pahayag ng Pangulo. I would take it that any such pronouncement from our President, ibig sabihin niyan, yun yung advokasya natin na sasabihin natin sa mamamayan, napakainam para sa isang pamilya na mas maliit. At yung maliit na bilang, ibig sabihin 2 hanggang 3. The government, the Commission on Population, Department of Health, local government units,
have to keep the program voluntary and with informed consent. Nais din niyang paigtingin ang implementasyon ng Responsible Parenting and Reproductive Health o RPRH law sa bansa. Mariin itong tinututulan ng Simbahang Katolika. Ayun hindi sang-ayon sa katwiran at hindi rin sang-ayon sa kalikasan ng babae at lalaki. So it's contra nature. At ang nature o kalikasan ito'y gawa ng Diyos. Kaya ito hindi sinisira, hindi sinusuway. Sa simbahan, hindi nakukuha sa anong dami. Kay isa, kay dalawa, kay tatlo, 1, 2, 3, 4, 5. No. The issue is yung mag-asawa, sana isilang nila ang ilan mang bilang ng kanilang anak na talagang sang-ayon lang sa kanilang kakayahan na ito'y alagaan, arugain at pag-aralin. Ayon kay Dr. Ronald U. Mendoza, ang Dean at Senior Economist ng Ateneo School of Government, kung ihahambing sa birth rate ng bansa noong mga dekada 70, di hamak na mas maliit na ang porsyento ngayong taon. It may actually be going down even further. Pero mataas pa rin siya, right? At marami pa rin tayong mga kabataan. Kasi nga, wave yan over time. So, kahit na lumiliit na yung birth rate natin, marami pa rin tayong mga tao at marami pa rin mga nanganganak, right? Ang tingin ko dyan ay meron rin namang pag-increase ng incomes ang ibang mga pamilyang Pilipino. Sang-ayon sa pahayag na ito, si Dr. Perez. Ang population growth rate is 1.9%. So sa isang populasyon na 102.8 million, yan ang bilang natin ngayon, 1.9 million means around 2 million people being added every year. Pababa ang bilang ng populasyon, ang growth rate, pero growth pa rin siya. Isa nakikitang sanhi ng paglobo ng populasyon ni Ginoong Nandi A. Senok, ang Acting Executive Director ng Family Planning Organization of the Philippines, ang limitadong sakop ng mga programang inihahain ng gobyerno. Ang ordinaryong mga couple, Filipino couples, do not have access to family planning information and services. So kulang yung kaalaman nila paano i-manage yung number of children, gusto nilang magplano ng pamilya. Yung iba, mayroong kaalaman, anyit wala namang serbisyong malapitan, walang access. Isa pa nakikita niyang sanhi ang malakas na impluwensya ng Simbahang Katolika. They are aggressively against family planning, specifically using modern contraception. So dahil 80% ng Pilipinas ay mga Katoliko, Roman Catholic Church hierarchy still will influence on the decisions of the Roman Catholics. Kaya naman todo ang suporta niya sa suhestyon ni Pangulong Duterte dahil ito raw ang solusyon upang maibsan ang lumalalang kalagayan ng ating populasyon. Kung sakaling maipatupad ang suhestyon ni Pangulong Duterte na 3-child policy, ano ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya? Ang mga pamilya natin ay hindi na kasing laki at lumalim ang investment sa mga kabataan. That could be a 3-child policy or just an implementation of the RH bill. Mas malakas ang chances ng mga bata na makawala sa kahirapan, lalo na pagka papasok na sila sa labor force. Bababa ang kagutuman kasi mas malaki na yung take-home pay ng mga magulang natin. Makakapag-save sila. Ang populasyon ay isang kayamanan. Kung ikaw ay mayroong kaukulang dami ng tao na silang magsusumikap para yung socio-economic development na yun, talagang maging katotohanan, isang mabuting pangyayari yun. Sa usapin ng paglutas sa problema ng ating sariling populasyon, iisa lamang ang direksyon na nakikita ng mga eksperto upang malunasan lang ang lumulobo nating bilang. Kailangan, mas pagtuunan ng mga programa at serbisyong inilalaan ng gobyerno para rito. Damihan ng mga trabaho para sa mga magulang at mamuhunan sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino upang sila'y unti-unting makaahon sa kahirapan. Hindi naman masamang maghangad na magkaroon ng mga anak dahil sila'y mga munting biyaya na nakapagbibigay ng ligaya sa atin. Siguruhin lamang natin na tayo may sapat na kapasidad na palakihin sila ng matiwasay at ligtas sa kapahamangan upang sa hinaharap sila'y lumaking mga maipagmamalaking mamamayan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Bam Alegre, kasama ninyo sa iisang brigada.